Ano ba naman? Wala nga si Kenny. Pero may pamalit naman. Konsimidong na sa loob ni Stephanie nang sabihin ng maid na nasa ibaba si Ding. Pakisabi nagpapahinga ako, Manang. Sabi na lamang niya. Sabihin ninyo, ayoko kamo siya makausap. Pero pinabababa po kayo ng inyong mama, senyorita. Sabihin niyong masakit ang ulo ko. Basta, ayoko makaharap ang bruhang iyon. Ilang sandaling tila, nag-utubili sa pag-alis ng maid. Please, Manang, just this once. Ayoko lang talagang makaharap ang lalaking iyon. Pakiusap niya. Warang nagdalawang simpatya naman ang katulong dahil tumango ito. O siya, sige. Ako nang bahala magdahilan sa mama ninyo. Salamat, Manang. Pagkaalis ng katulong, ay dali-dali niyang isinara ang pinto at nahiga para sakali mong umakit ang kanyang mama ay makakalusot siya. Hindi nga nakabula ang kanyang hinala dahil maya-maya lang ay kumakatok na si Senyorita Rebecca sa pintuan. Pasok! Bumukas ang pinto. Iha, nasa ibaba si Ding. Hindi mo ba siya kakausapin? Malumanay na wika ng butihing kinang. Masama ang aking pakiramdam, ma. Aniya, kunwari naksubsub sa unan, habang sa po magkabilang sentido. Sus, bata ka. Kilala kita. Kaya hindi mo mabibilog ang ulo ko. Hala, tumayo ka dyan at harapin mo ang bisita. Ma, hindi ako nagsisinungaling. Talagang masakit ang ulo ko. Pangulo niyang sabi. Napailing si Senyorita Rebecca. Ikaw talagang bata ka. Oo, ang hirap mong pakiusapan. Nasabi na lamang nito habang humahakbang patungo sa pinto. Saka lang siya nag-angat ng tingin na makaalis ang ina. Parang batang napangiti. At pagkatapos ay dali-daling nanawag sa higaan at muling isinara ang pinto. Lumaylay ang mga balikat ni Ding na muling bumaba sa Senyorita Rebecca at hindi kasama si Stephanie. Iho, pasensya ka na. Masakit daw ang kanyang ulo. Hinging pa umanhin ng ginang. Intindihin mo na lang muna ang kinakapatid mo. Malungkot at tumango ang binata. Okay lang po, tita. Naintindihan ko. Talagang mahirap kalimutan ang mga kasalanang nagawa ko sa kanya noon. Iho, konting pasensya pa. Pasasaan ba't makikita din ng anak ko ang iyong pagsisisi? Napabutong hininga na lamang ang binata. Hindi na siya gaano nagtagal. Mabigat ang kanyang mga hakbang habang tinutungo ang kanaroroonan ng kanyang sasakyan. Maya-maya bigla siyang napahinto. Parang biglang ano nag-udyok sa kanya na limungan sa veranda na nakaharap sa driveway. Sumikdo ang kanyang dibdib na makita ang dalagang nakatayo doon. Ilang sandali niyang pinagsawa ang tingin sa kabuuan nito. Bumaba ang tingin ni Stephanie. Kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Ay lamig ng tingin nito. Singlamig ng hangin sa buwan ng Disyembre. Napahinga siya ng malalim, nang parang walang anumang tumalikod ang dalaga at mawala sa kanyang paningin. I will never give up, Steph. I promise. Tinanong niya sina Courtney at Ali kung anong ginawa ng mga ito kay Kenny. Sekreto na namin iyon, Ate Steph. Ang mahalaga ay natupad na namin ang gusto mo. From now on, hindi mo na siya makikita pa. Kaswal ang sabi ni Ali. Di ba, Courtney? Yap. Tatango-tangong pagsang ayon nito. So, are we forgiven now? Ano pa nga bang magagawa ko? Kunway napipilitan na lamang niyang wika. Nag-apira ng dalawang dalaga. So, ngayong napatawad mo na kami, siguro naman, pwede na kaming mag-request. Nangingislap ang mga mata sa antipasyon, natura na Allison. Ano na naman? Pangil niyang sabi. Ang sungit naman. Reklamo na Ali. Wag na lang. Sige na, sige na. Ano na naman ang request mo? Kumindat muna si Allison sa gawin ni Courtney bago sumagot. Pwede bang patawarin mo na rin si Kuya Ding? Tumaas ang kilay ni Stephanie. Over my dead body. Humiling ka ng kahit ano. Wag lang yan.
Dahil kahit isama mo pa ako sa death row, ay hindi ko yung gagawin. Ate Steph, have a heart naman. May hingi na nga ng tawad yung tao eh. The answer is no. Ate Steph, shut up Ali. Yun kung ayaw mo magalit ulit ako sa'yo. Nag-make face ang dalawa. Tatawa-tawag nilapitan nito ni Courtney at tinapik sa balikat. Forgive her, Ate Steph. Naawa lang siya kay Kuya Ding, kaya niya nasabi ang bagay na yon. Pero sa akin, hindi kayo naaawa? Nakasimangot niyang sabi. Nasa himig ang pagdaramdam. Alam ninyo kung paano ko iniinis at pinaiyak ng bruhong iyon noon. Nagkatinginan sina Courtney at Allison. Madali lamang para sa inyo ang sabihin ang bagay na yan dahil hindi ninyo alam ang lahat ng nangyari. Bakit, Ate Steph? Maliban sa mga pang-aalas kanya sa noon, ano pa bang ibang kasalanan ni Kuya Ding? At ganyan na lamang ang galit mo sa kanya. Nakatikwas ang kilay na tanong ni Allison. Hindi na itago ni Stephanie ang pagmumula na magkabilang pisngi. Huli na, para matanto ang pagkakamali. Bakit nga ba niya nasabi ang bagay na iyon nun? Knowing Allison, tiyak na binigyan lamang niya ito ng bagay na mapag-iisipan. Ate Steph, untag ni Ali. At bakit ko naman sasabihin sa inyo, Aber? Pagkataray niya, upang ilihis ang usapan. Pwede ba? Huwag nga ninyang mabanggit-banggit ang pangalan ng lalaking iyon. Tila nagulat ang dalawa sa biglang pagtaas ng kanyang boses. Magsasalita pa sana si Allison, pero pinandilatan niya ito ng mata. Oo na, tatahimik na po. Pasupladang sabi ng dalaga, sabay simangot. Ang hirap talaga, nang may kasama kang masungit. Inambaan niya ito ng kurot, kaya napatakbo ang dalaga palayo, habang tumatawa. Kahit kailan, pikon ka talaga ate, kantsaw ni Ali. He, singhal niya, bagamat nakitawan na rin. Sa halip na habulin ito, ay nakasimangot siyang tumalikod. Wow, ang ganda naman ng mga yan. Nakangiting wika ni Stephanie, habang nakatungay sa mga bulaklak na hawak ng sekretarya. Good morning, ma'am. Magalang na bati ng babae. Morning, ikaw ha? Mula sa boyfriend mo yan, no? Sagot niya may kasamang panunodyo. Napangiti ang sekretarya. Sana nga'y totoo ang sinasabi ninyo, ma'am. Kaso, hindi naman para sa akin ang mga ito, kundi para sa inyo. Oh, para sa akin ba yan? Yes, ma'am. Para nga ho sa inyo. Nakataas ang mga kilay. Nakinuha niya ang malita kahit ang kasama ng mga bulaklak. Let's see kung kanino galing. Aniya, habang binubuklat ang card. Tayak na galing na naman iyan. Sa isa sa inyong mga maliligaw, ma'am. Himig nanunod yung wika ng sekretarya. Imbis na mapangiti, ay napasimangot si Stephanie. Ibinalik niya ang card sa kanilalagyan nito at saka pumasok sa loob ng opisina. Takang napasunod sa loob ang kanyang sekretarya. Ma'am, ayoko makita mga bulaklak na iyan. Hana, bahala ka na kung ano ang gusto mong gawin. Ipamigay mo, or better yet, itapon mo para hindi ko na makita pa. Pero, no more buts, please. Isang tingin seryoso niyang mukha at agad nang lumabas ang sekretarya. Inisinilapag ni Stephanie ang handbag sa desk at napalukip-kip. Kung inaakala niya, nakukuha niya ako sa mga bulaklak, nagkakamali siya. Hello? Natanggap mo ba mga flowers na pinadala ko? Pasiglang tanong ni Ding sa kabilang linya. Agad din nagsalubong ang mga kilay ng dalaga nang marinig ang tinig ng lalaki. Humigpit ang pagkakahawak niya sa auditibo. Hoy, kung inaakala mo, madadala mo ako sa mga bulaklak. Well, think again. Puno ng asido ang tinig ng wika niya. Hindi mo ako madadala sa mga bulaklak mo. Napahinga ng marahas ang binata. Ang lipit mo naman. Talaga, kaya kung ako sa'yo, titigilan ko na ang pag-asam. Dahil kahit ano pang gawin mo. Hindi kita patatawarin. Why? Steph, did I really upset you that bad? Kaya ganyan na lamang kalaki ang galit mo sa akin.
Puno ng paghihirap ang loob na sambit nito. Tinatanong mo ko? Bakit? Nakalimutan mo na ba kung anong ginawa mo sa akin? At tinatanong mo ako ng ganyan. Pero nagawa ko lang naman yun sa'yo dahil sa ano? Bakit hindi mo masabi-sabi? Narinig niya ang mahinang palatak na pinakawalan ng binata. Oh, never mind. Tiyak na hindi ka maniniwala. Why? Dahil ba alam mo kasinungalingan ang sasabihin mo? Magdadahilan ka. Iyan ba ang gusto mong sabihin? Sarkastiko niyang turan. Wag mo naman akong husgahan ka agad. Nasasaktang wika nito. I've changed, Steph. Hindi na ako ang dating ding na kilala mo. Who cares? You don't? At bakit naman ako magkakaroon ng pakialam, Aber? I don't give a damn if you've changed. Rather, I won't give a damn if you'll go to hell. Pagkasabi niyon, ay pabagsak niyang ibinaba ang telepono. Umaalo ng dibdib sa sobrang inis. She couldn't believe he had the nerve to ask her if she cares. Ang kapal talaga ng mukha. Habang tumatagal, ay nararamdaman niyang lalo siyang namumuhi sa dating kababata. Lunes na Lunes, ay hindi may pintay ang pagmumukha mo. Pansin ni Phoebe sa kanya. Nandatnan siya nito sa kanyang opisina, bandang tanghali. Bakit ba? Care to tell me? Huwag mo nang itanong at masisira lang lalo ang araw ko. I think alam ko na kung ano pinagkakaganyan mo. Tala ibig bang asar na wika ni Phoebe? Phoebe, wala ako sa mood ngayon na makapag-inisan. Kaya please lang, ayokong pag-usapan ang bruhong yon. Malamig niyang wika. Parang walang narinig si Phoebe. Lalo pa naging mapanudyo ang ngiti sa mga labi nito. Uy, mukhang nag-cross na naman ang kanilang landas ang kanyang childhood sweetheart. Childhood sweetheart? Nandidilat niyang reaksyon sabay tingin dito. Pakiramdam ng Stephanie ay bigla siyang kinalabutan sa sinabi ng pinsan. Bakit? Totoo namang childhood sweetheart mo siya, hindi ba? Amused na wika ni Phoebe. Umakit agad ang lahat ng kanyang dugo sa ulo. He's not my childhood sweetheart. So, stop calling him that. Salubong na salubong ang kilay niyang sabi. Napabungis-ngis si Phoebe. Sawari aliw na aliw sa nakikita pagsasalpukan ng kanyang mga kilay at sa pamumula ng kanyang mga pisngi sa labis na inis. Dahil sa pagkapikon, ay nakurte ito sa tagiliran, kaya napahiyaw ang dalaga. Napatili ito na mahinuha, muli na itong kukurutin. Bago pa man ito maabot, ay patakbo na itong lumayo sa kanya. Gigil na gigil man, ay walang magawa si Stephanie. Mahalas lang niya, dahil papalibutan siya ng mga makukulit. Pagsapit ng 12:00, ay lumabas siya para mag-lunch sa kantina. Off kasi ng kanilang maid sa penthouse, kaya wala silang tagaluto ngayon. Hana, hindi ka ba maglala? Hindi niya na ituloy ang sasabihin na makita lalaki nakatayo sa pasilyo. Hi, Steph. Simpleng bati ni Ding habang nakatunghay sa kanya ang malamlam nito mga mata. Wala sa sariling napabilik siya sa loob ng opisina at pagkatapos ay hindi may pinta mukhang bumalik sa kanyang pagkakaupo sa swivel chair. Ano na naman ba ang ginagawa ng lalaki doon? Balak na naman ba nitong kulitin siya? Nagugutom na siya. Hanggang naroon ang lalaking iyon sa labas ay hindi siya pwedeng lumabas dahil tiyak na bubuntutan na naman siya nito. Napaiktot siya nang may kumatok sa pinto. Bumukas iyon at pumasok ang kanyang sekretarya. Ma'am, hindi pa ho ba kayo magla-lunch? Tanong nito habang nasa anyo ang pagtataka. Mamaya na lang siguro. Hana, naroon pa ba yung lalaki sa labas? Sinong lalaki, ma'am? Inubang mamang ubod ng gwapo? Ubod ng gwapo. Napaismid siya. Magkagayon man, hindi na lamang ito kinontra. Siya nga, sabi na lang niya. Opo, ma'am. Bakit ho? Kilala niyo ba ho ba yun? Hindi. Pagkakaila niya. Kanina pa ba siya doon? Kanina pa ho. Ma'am, natatakot kayo sa kanya? Hindi.
Nagtataka lang ako. Gusto niyo bang tawagin ko ang gwardiya para siya magpaalis sa kanya? Huwag. Hayaan mo na siya doon. Siguro, mayroon lamang siyang hinihintay. Mauna ka na lang. Susunod na lang ako. Hindi pa naman ako gaano nagugutom. Sigurado kayo, ma'am? Tumango siya. Pagkaalis ng sekretarya, ay tumayo siya at inalak ang pinto. Titiisin na lamang muna niya ang kanyang gutom. Pero wala pang 5 minuto, ay kumakalam na ang kanyang sikmura. Nagugutom na talaga siya. Nang hindi na makatiis, ay lakas loob. Natulungan ni Stephanie ang pinto at lumabas. Agad na lumapit si Ding nang makita siya. Steph, stay away from me. Mariing babala niya sa kontroladong tinig. Subukan mo pang humakbang, kahit konti, ay talagang sisigaw ako. Napahinto si Ding isang dipa ang layo sa kanyang kinatatayuan. Nakalarawan sa anyo ng binata ang matinding paghahangad na makalapit sa kanya. Umalis ka na, pwede? Nandidilat niyang taboy. At kung maaari, ay wag ka nang lalapit pa kahit na kailan. Steph, hindi ko magagawa yan. Malumari na wika nito. Magutos ka na sa akin ng kahit ano. Wag lang ang lumayo sa'yo. Pwes, bahala ka sa buhay mo. Pero wag mong asahan na dahil lang sa mga ginagawa mo, ay patatawarin na kita. Hindi yun mangyayari. Never, never, never. Puno ng panggigigil niyang saad. Steph naman, you deserve all the pain in this world dahil sa mga ginawa mo sa akin noon. Kung tutuusin, ay kulang pa yon. Ang sakit mo namang magsalita. Ipinamigay mo na nga mga bulaklak ko. Hindi pa ba sapat yun sa'yo? Nagdaramdam na wika ng lalaki. Hindi pa yun sapat. Pwede ba? Umalis ka nga sa daraanan ko. Nagugutom na ako at gusto ko nang kumain. Para namang maamong tupa, tumabi si Ding. Taso niya itong dinaanan. Pwede bang sumabay? Anito, nang siya ay makalampas. Kill me first. Napahinga na lamang ng malalim si Ding na makalayo si Stephanie. Hindi na niya alam ang gagawin. Ngayon lamang siya nakatama ng kawalang katiyakan. He's never been unsure of anything at nagadala iyon ng labis na pangamba sa kanya. Paano? Kung hindi na nga siya mapatawad ni Stephanie kahit na kailan. It would surely break his heart. Mahal na mahal niya talaga si Stephanie. Kahit pa, hindi yun alam ng dalaga. Kung bibigyan lamang siya ni Stephanie ng pagkakataon, ipapakita niya dito na nagbago na siya. But she wouldn't. Patunay lamang na abot hanggang langit ang galit sa kanya ng dalaga. Pero hindi nito masisisi. Sinaktan niya ng husto ang damdamin nito noon. And worst, he did something unforgivable. Maaaring bata pa si Stephanie noon at ganoon din siya. Pero alam niyang iyon ay malaking kapangahasan at siguradong alam din ni Stephanie. Minsan pang nagpakawala ng malalim na paghinga ang binata. Oh, Steph, sweetheart, just give me this chance and I'll make up for everything that I've done. Just don't hate me forever.